So karon na atay tubagon nga question. Actually gipasa ni sa ko ang question last night. Actually Bisaya lang akong gamiton karon mga sira kay Bisaya manggod ang nag-question. So yun. So Bisaya lang atong gamiton nga language. So karon nag-send siya og question, and while nagbasa ko sa conversation sa ato ang kauban with him, ako ang tawag ani na observe nga possible kung dili ni nagapamati sa mga sabadista, so ang mahitabo posible nga sabadista nagtakuban lang. Pero ingon pa niya wala pa daw siya napilit dong relihiyon. Pero ang iyang unang gipangutan is about adlong igpapahulay. And sagad manggod sa mga ingon ana nga kung sa kuan pa ba kanang SDA oriented tawag ining person, so mo kini sagad pinakaunang ipangutana. So mo lang kung sa kuan pa ba nahibaw-an na nato daan ng ilang mga kolor. Pero sige lang kay tawag ining naghatag man siya tinarong nga pangutana, so ato pong tagaan og tinarong pud nga tubag. So mao na mga sir og mga man. O sige. So mo nang ihang gitawag og question. So ato asang basahon una mga sir ha. Okay, ang gingon niya nabasa man daw niya sa Exodo. Okay sir, gusto nako ang mabalo kung wala na ba ang adlaw nga igpapahulay nga sugo sa Ginoo, kay nabasa nako sa Exodus magpahulay sa adlaw nga ikapito. Base naa na ba sa New Testament nga wala na ang adlaw nga ikapito sir? Giwala na bas Ginoo kana lang sir, ug daghang salamat sa inyong pagtagad nako. Salamat pud kang Sir RJ. Okay, so ang communicate mo gud niya dili ako. So bao na mga sir ug mga ma'am. So ang question niya, naa pa ba gihapon ang adlaw igpapahulay antod karon nga gitawag og panahon? So mohatag tag direktang tubag, yes, until now naa gihapon para didto sa gitawag og Judaismong relihiyon. Yan. Kanang gingon nga kanang gisugo sa Dios nga adtong ipapahulay ag essential ug accidental naa gihapon na karon nga nagpabilin didto sa relihiyong Judaism. And ang relihiyong Judaismo sila na ang mas labang nakasabot sa sugo sa Ginoong Dios, nga naman kay sila man ang unang gitagaan sa sugo sa Dios nga diin magtuman sila ni anang maong gitawag og sugua. And according sa balaang kasulatan Exodus chapter 31 verse 16, kana nga kasabutan hangtod sa hangtod para sa Dios og nila nga mga Israelita. Pero kung ang question naaba na sa gitawag og Kristyanismo karon, ang essential yes, pero ang accidental or non-essential wala na. Nga naman kay kung ilisan gani ang pagkapari, ilisan pud usab ang balaod. Hebrews chapter 7 verse 12. So ang balaod din ha, katong ma-amend nga balaod, katong ordinance nga ilahang gi-implement sa accidental or non-essential part sa sugo nga mopahulay ka. Nga naman kay ang word manggod nga gitawag og pahulay manggod sir, not necessarily nga nagapasabot og Saturday, no, wrong. So ang essentials sa gitawag og pagpahulay manggod mao na ang worship day. Mao bitaw nga kanang 7th day or the Sabbath day, gitawag na siya Jewish Day of Worship. So buot ipasabot nag-refer na pinakauna siyempre ang unang gitagaan sa sugo katong gitawag og mga Hudyo. So ikapitong adlaw man ang ilahang gipili. So mao na nga ni pahulay sila anang adlaw o gisugo sila sa Dios nga dili sa pagtrabaho ana nga panahon. And at the same time pag abot sa gitawag og Bagong Testamento dili pwede nga ilang i-retain ang accidental part sa gitawag og balaod. Nga naman kay kung ilahang ipabilin ang accidental part sa gitawag og balaod, wala sila kalainan sa gitawag Judaismo. Kanya remember nga ang Kristo nagtukod og new religion. Lahi sa tawag ini nga former nila nga religion nga ilahang gipasakupan kadtong Judaism. So dili pwede nga ipareho or magpareho sila. Dili pwede. So in terms of essentials, pareho kay nagpabilin nga nagsimba sa usa ka Dios, then after ana kadtong accidental dili pareho. Nga naman kay ang nag-implement atong accidental part sa balaod mo naman ang mga Hudyo. Ngunang adlaw ikapito, diri sa tawag anang mga Kristiyano adlang Domingo or unang adlaw, nga naman kay kana nga panahon mo man na ang conclusion isip kadaugan na gyud ng Kristo again sa gitawag og kamatayon. Manang nisulti sa San Pablo, Colossians chapter 2 verse 16 nga ayaw itugot nga may magsaway kaninyo kung unsa inyong kanon or sa inyong imnon or bisan pagani sa adlaw nga igpapahulay. So di na ta musugot nga naay magsaway nato. Nga naman kay kanang accidental part sa adlaw igpapahulay pag abot sa Kristyanismo wala na nila gisunod. Mao bitaw nga ang mga early fathers after the apostles na ay tawag ining sugo, particularly Saint Ignatius of Antioch or Bishop of Antioch na estudyante ni
San Juan nga ebangelista nagtudlo nga di na ta mosunod anang kuan kanang tawag ini nga Sabbath day sa mga Hudyo kay lahi naman karon. Ang Sabbath day sa mga Hudyo gisilyuhan sa dugo sa mga hayop. Ang adlaw nga igsisimba sa mga Kristiyano karon gisilyuhan sa dugo sa tuang Ginoong Jesucristo. So manang di na ta mosunod didto. Ngano man kay until now kanang mga Sabadistaha kanang gitawag og nagsunod sa adlaw ipapahulay nga mga Hudyo, wa man na sila magtuo kang Kristo. Muna nga dili pwede nga i-retain kadtong maggingon nga accidental part sa gitawag balaod nga sundon sa magkasano ngano man kay samara nga giinsulto nila ang atuang or giinsulto nato ang atuang Ginoong Jesucristo. So mao na ang atuang tubag. So karon, ang adlaw nga gitawag og ipapahulay. Number 1, usa magud ni kabalaod. Pagbalaod manggod or sugo, buti pasabot na ay mo implement ni anang maong sugua. Mo gini always na kung ginabalik-balik din sa program. Pag sugo gani, na gini mo implement sa sugo, na gini mo implement sa balaod. Og katong implementor sa balaod, maghimo na sila og kanang gitawag og implementing rules and regulation. Ngano man kay kadtong mag-implementar sila man ang naay authority to punish and to tawag ini nga recognize sa mga taong nagsupak og sa nagtuman sa gitawag og balaod. So, ang Old Testament ko nato ang tan-awon mga sir og mga ma'am, ang gitagaan sa maong sugo ang mga Hudyo. Muna ko nato ang bantayan ang Book of Exodus, Leviticus and Deuteronomy, makita nato nga daghan silang gihimong mga ordinances or mga laws nila. Ngano man kasi sila man ang naay authority to implement that law. Nagikan anang gitawag og divine law. So sila man ang naay authority ana, so therefore sila ang naay otoridad pod sa pag-implementar ni ana concerning sa pagsilot o pagpasidungog ni adtong mga tawo nagtuman o nagsupak sa gitawag o gisugo. O kinsa man na Israel, di ba? Basahan gud ninyo ng Exodus chapter 20 verse 1, di ba? Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. So, but pasabot kanang maong introduction, but pasabot kanang balaura unang gihatag niya sa Israel og ang Israelita gitagaan nagkatungod to implement that law. So diya sa napulo ka sugo manggod mga sir, naanay gitawag og naanay gitawag og moral and sabbatical law. Yan, ang moral law din na, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw, yon. Simba ang Ginoo nga imong Dios, ako ang Ginoo nga imong Dios, ayaw pagsimbag laing Dios gawas nako. Yon. Mo na ang moral law. Katong tawag anang sabbatical law mo tong adlaw ipapahulay. Magpahulay ka. So sa adlaw ipapahulay again naa siya giingon nga essential og accidental. Ang essential katong pagsimba sa Dios. Mo na ko nato ang tan-awon daghan sila gipunting nga mga adlaw ipapahulay di lang kay kanang 7th kanang giingon nga weekly Sabbath, no, daghan pa sila gipangpunting nga adlaw ipapahulay bisan pag wa misulti ang Dios. So mo na, so, but pasabot in terms of day accidental na. In terms of event sa day nga ilang sundon anang gitawag og Sabbath, mao na siya ang essential. Okay, sa Old Testament kay wala pa man ang tawag ining manluluwas, so ang ilang implementation sa ilang law, ilang gi-implement ang ilang law strictly. So mo nang sibisan kinsa nga tawag ining nga dili makatuman kung basahon nato ng Exodus chapter 31 verse 14 at ato ang mahibaw-an mga sir mga patyo nila kung di ka makatuman anang gitawag sugua. Ngano man kasi lamat ang naikatungod nga implement ana nga balaod. So mo nang sa Old Testament. Unya pag magdumala po sila sa gitawag og kanang adlaw ipapahulay, ang modumala, ang mag-lead, ang mag-administrate pari. And at the same time naa sila i-offer pagitawag og sacrifice. Apil na sila ang mga ordinances. Nga naman kay again, Exodus chapter 24 verse 8, kana nga balaod, kana nga sugo kanang adlaw ipapahulay, sinilyuhan na sa dugo sa karnero o dugo sa hayop. Karon, pag-abot sa Bagong Testamento, tawag ining kuan ba kanang nagpabiling pabagyahapon na alang sa mga Kristiyano? No, wala. Nga naman tungod kay ang kuan ang accidental lang, no, wala na. Nga naman kay Hebrews chapter 7 verse 12, kung ilisan gani ang pagkapari, ilisan pud usab ang balaod. Kanang balaod katong mga ordinances nga pwedeng mausab. Pwedeng mausab. Katong essential sa simbahan ng Ginoong Dios, di ni mo na pwedeng usabon. Di ni mo na pwedeng usabon. Unya ang Old Testament katong ilang pamaagi sa sa ulog sa adlaw ipapahulay nga gipanguluhan sa pari, yes, pag-abot sa Bagong Testamento na ang gihapon.
gipanguluhan gyapon sa mga pari mo bitaw ang misa, pari lang yun ang himo sa misa, di ba? Oh, ang accidental part niya katong tawagan ng adlong igpapahulay nila nga ito nga adlaw nga natunong sa itong kalendaryo nga Sabado, pag-abot sa Kristyanismo, pag-abot sa mga Kristiyano, adlaw Domingo. Nga naman, kay kanang gitawag og adlaw ipapahulay, sa Hudyo kani adto pagpadayag na sa ilang kadaugan, sa ilang pagkaulipon, pagkagawas nila from the slavery of Egypt. Kinaulipon man sila sa tawag ining Ehipto for 430 years. Exodus chapter 12, verse 40. Naulipon sa dito. So kanang adlaw ipapahulay, pagpadayag na sa ilang paghigawas from the slavery of Egypt. Ang Kristyanismo, kanang tawag ng adlaw Domingo, mauna ang pagtimaan nga migawas kita, gipagawas kita, gikan sa kaulipnan sa sala. Mo na nag-celebrate og Sunday, nga naman kay kanang Sunday, mo na ang proclamation ni Kristo para sa gitawag og kadaugan concerning sa iyang pagbatok ba mahitungod sa sala o sa kamatayon. So mo na, kung atong i-compare, ang Judaismo, nagpabilin sila. Kaya mo man na ang tawag ng walay bugto nilang kasabutan tali nila og sa Dios. Pag-abot sa Kristyanismo na anapod. O nya, ang ngayon ba o tawag naabi authority to amend ang simbahang Katolika, ang Kristo to amend that law? Yes. Nga naman, kay ang Kristo, siya man ang Diyos sa adlaw ipapahulay, ang Ginoo sa adlaw ipapahulay. Dili siya subject sa adlaw ipapahulay. So therefore, naa siya katungod to amend that law. Para dito sa mga musunod niya. Kaya siyempre, kanang adlaw ipapahulay para man sa mga Hudyo. Yang ngayang katuyuan is 1 Timothy chapter 2 verse 4, maluwas man ang tanang tao. So buti pasabot, so therefore, ang maong gitog kasuguan dapat alang sa nang tao, di lang kay para sa gitog mga Hudyo. So dili pwede nga i-implement nila katong adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Ano man kay ang tibuok kalibutan man naulipon from the slavery of Egypt. So asa man naulipon ang tibuok kalibutan from the slavery of sin. So mo nang i-implement nila kadtong tawag ining proclamation sa kadaugan nga kadaugan batok sa gitawag og kamatayon og sala. Unsa man ang adlaw? Adlaw Domingo. Mo man ako nato ang tan-awon ang balaang kasulatan St. Matthew chapter 28 verse 9 and 16. Makita nato nga gisimba sa mga apostol si Kristo anang adlaw. Acts of the Apostles chapter 20 verse 7, adlaw Domingo nagsimba sila kang Kristo. 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2, adlaw Domingo gyapon nagkatigom sila, magtigom sila og tawag ining kwarta para ipadala dito sa Jerusalem. Revelation chapter 1 verse 10, adlaw Domingo gyapon or Deus Domini ang ilang panagtigom. O nya ang mga fathers pod after the apostles, adlaw Domingo po sa nagtigom. Ang statement ni Saint Ignatius of Antioch, pagkahuman ang statement ni Saint Justin the Martyr, Saint Irenaeus of Lyons. So kana nga mga tawag ini nga mga basihan. So buot ipasabot ang mga Kristiyano kani adto for the first 300 years wala na silang magsunod strictly dito sa adlaw igpapahulay isip ilang official day of worship. Yan. So yun. So karon ang implementor sa balaod dili na ang mga Hudyo. Ang implementor sa balaod ang simbahang Katolika kung diin mo na gitukod sa tuong Ginoong Jesucristo og tungod ni ana mo na ang panahon nga gitawag og kining sundo nato ang maong gitawag og balaod nga naman tungod kay ang Kristo may nagbuot ana. Pinaagi sa iyang gitawag og simbahan kay ingon pa ni Kristo ang nagdawat ninyo, nagdawat nako ug nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako ug nagsalikway sa nagpadala kanako. So kung unsa i-implement sa iyang mga ministro nga nakahok sa iyang pagtulunan, so ato ang sundon. Di ba? O ato ang sundon, man ang ginasunod na itong mga Katoliko. O, ang wala sa Biblia, kanang nagpaatik-atik nga nagpakasabadista. Nga wala connection dito sa mga Hudyo. Muna wala sa Biblia. O, nga naman, kaya mga bugos mo ganda, mga bakakon ba? Mga peke ba, kumbaga. Kanang mga sabadista nga ato makitaan kang mga connection dito sa Judaismo, mga peke na sila nga mga sabadista. Mga fraud na sila ba? Mga peke. Nga naman, kay, kung yung mong tanawon, kanang mapahula sa kapito niya kanang ilahang ginabuhat. Wala man sa Biblia kanang entertainment. Magwali-wali si pastoy. Wala sa Biblia eh. Og samot na nga wala sa Biblia nga pastoy ang mag-lead sa kitawag og kining kanang panahon sa adlaw ipapahulay. Wala na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Okay, number 2 point nato. Ito ingano ganina, ang adlaw ipapahulay na ay essential og accidental. So katong essential pagsimba sa Dios.
Nagasimba pa bagyapon ang mga Katoliko, mga Kristiyano karon panahon na sa Dios. Yes, unsang adlaw katong gisimba, katong adlaw sa pagsimba sa mga apostol, adlawng Domingo. Yan, okay. So karon kung ato ang tawag ang tan-awon, gi-amend na ni Kristo ang maong gitawag og balaod. Kung gi-amend na, so di na nato sundon tong mura baog ka ng Philippine Constitution. Ang Philippine Constitution, kung masayop natin, 1936 Philippine Constitution. Yang gi-amend na ni atong 1983, kung wala ko masayop. 1983. So ang atong gisunod karon dili na katong old constitution kundi kining bag-o na nga constitution. So kinaan naman ang bagong constitution, sumo na tong sundon. Di na to sundon tong tawag ining daan nga kung sa kuan pa ba, wala nay visa ba? Wala nay gakom din hinato. Onya naabay katungod ang tawag ining Kristo. Yes, kasi man ang Ginoo sa adlaw igpapahulay. So, walang giingon ba nga di ta makabuot ng Kristo kay dili sa subject sa adlaw igpapahulay. So mo na mga sir o mga ma'am. So mo na kung tubag nagpabilin pa bagyapon sa mga Hudyo. Yes. Onya na ay bag-ong adlaw ipapahulay pag-abot sa Kristyanismo o makita nato yung esensya pinaagi sa gibuhat sa mga apostol o gitudlo sa mga apostol kanang adlaw Domingo. So mo na ang ako ang tawag ini nga tubag.